Hello? Narinig niyo ako? Opo. Okay, sige. Opo. Sige, proceed na tayo. So anyway, recorded naman to eh. So, punta na tayo dun sa saan ba tayo natapos. Ayan. So, ganun lang po yung pag-record. Pwede nyo yung isa-isahin. So, ito. So, pwede rin namang mas detalye. Depende yan sa inyo. Kasi meron naman tayong chart of accounts. Kasi at the end of the day, ang mag-matter naman na i-record kung ano yung nakalagay sa chart of accounts. So, pwedeng mas detailed, pwede rin namang hindi. Pero, ang importante lang sa atin, kung ano yung nakalagay sa cost of goods sold, ilalagay mo doon. Kung ano yung ilalagay mo sa ating operating expense, ilalagay mo doon. So, sa case natin, hindi mo pwedeng pagsamahin lahat sa isang account, itong FOC control, tsaka itong tatlong to sa isang account. Kasi yung factory overhead control will be part of the cost of goods sold, while yung tatlo will be part of the operating expense. Okay? So, ayun lang naman yung crucial dyan. So, for the distribution, same lang din po yung ating entry. So, kung yung alam na natin last time, which is yung distribution ng ating cost. So, sa case natin, ang i-distribute lang natin, ito lang, kasi na-distribute na natin yung premium. So, meron tayong work in process, 308, factory overhead control for the indirect labor, 66,000. Sales salaries, we have 72,000. Admin salaries, 54,000. And payroll, we have 500,000 pesos. Yan. So, may question ba tayo dun sa problem number 4 or anything related to payroll accounting? Sir, ako po. Yes po. Doon po sa may po sa may entry po. Sa Yes. employer. Employer. Yung apat po na debit, doon ko po binase sa total po sa kanan. Okay, ito. Doon ko po binase sa total po sa kanan. Saan? Yung 27, 5,000, 6,000 po. Oo nga. Ayan po Tama yung naman. sagot ko. Tama naman doon. Okay lang po ba yan? Ulit. Ito po, yung apat na Ito po yung accounts ko. Okay, ano yung account? Working WIP po, tapos FO control, Mali. selling, tsaka administrative. Okay. Pwede mong gamitin yung selling administrative, okay lang yon. Pero with regards dun sa share ng direct labor, hindi po yan pwedeng ilagay under work in process. Kasi considered po as benefits eh. So dahil benefits yan, ang treatment yan ay factory overhead, whether direct or indirect labor. So dapat dapat yung factory overhead mo is a combination of the direct labor at indirect labor. Okay po. Okay. So, any more question? Sir. Yes po. In case, sir, na magbabayad, kailangan pa po bang i-close yung payroll payable sa vouchers payable? Yes. Depende yan sa company's policy. So, pwedeng diretso na sa cash or kung dumadaan siya ng voucher system. So, payroll payable, vouchers payable, then vouchers payable, cash in bank. Thank you, sir. Okay. Okay, so any more question? Sir, meron pa po. Sige po, Christine. Ay. Ano po, yung sa SSS premium expense, PhilHealth and na nasa debit, kapag naggumawa po ng income statement, so i-allocate po siya sa selling and admin. Yes, correct. Okay, sir, thank you. So kapag gumawa ka ng income statement tapos medyo kailangan masyadong detalye yung syempre sa income statement hiwala yung sales salaries, iba hiwala yung admin. So if that's the case, mag-expand yung ating journal entry. So hiwala yung SSS premium sales, SSS premium admin. Okay. So any more? Yung kanina sino yan? Sige lang, tanong na po tayo ng tanong. Wait lang, sir. Baka mali-mali na yung sagot ko. Si Bira lang naman tayo usap-usap. So, ngayon na kayo magtanong. Sir, tanong ko po yung about sa quiz. Oh, yes po. Yung quiz po nung last time, sir, sabi niya po magpo-post ka po ng sagot. Hindi ka pa na-checkan. Sige. Gusto niyo na ba? Sir, yung sir. Yes, yung tax payable po. Okay, sige.
Di ba 15% po yun? Paano po naging 69,750 po? Ayun, kasi dineduct pa natin yung yung mga government deductions. Ah, Kasi hindi siya automatic kasi ang basis ng tax natin is kailangan pa nating ibawasin yung kinontribute natin sa SSS Filial Pag-ibig. Kasi pag hindi mo yung ginawa, kawawa ka naman, binawasan ka na nga ng SSS. Tapos hindi mo pa yung pwedeng gamitin para mabawasan yung iyong income. Okay? Sir. Yes po. Sir, ba't nga po 33,660 yung FOH? Hindi siya Combination ng direct labor tsaka ng indirect labor. Kasi considered ang employer share as a other benefits. So benefits to sa part ni employee kasi sa totoong buhay kasi if you're familiar with the government contribution, let's say for example SSS. So sa SSS, binabawasan ka diyan let's say ng 514. Pero si employer share nagdadagdag siya diyan ng 1,000. Okay? So at the end of the day, ang nakikredit sa iyo sa account mo sa SSS ay yung combination nilang dalawa. So kapag chinek mo yung mga nagwo-work na dito tapos may account sa sa SSS sa portal, pag chine-check niyo yung SSS nyo, every month nalalagdagan kayo ng pera doon ng 1,514. Pero yung binabawas lang sa inyo is yung 514. Kasi yung 1,000 considered to as employer share na binabayad niya kay SSS para makredit to sa account mo. So lumalabas, hindi siya part ng iyong regular salary, pero nadadagdagan yung pera mo sa SSS. Kaya siya considered as additional cost. However, hindi naman siya kasama kasi doon sa, hindi porket binibigyan kasi ng benefits, nadadagdagan yung productivity mo. Kasi considered to as mandatory benefits eh. So dahil considered siya as benefits, yung portion na to ay hindi yan pwedeng i-record under work in process kahit yung beneficiary natin ay direct labor. So lahat ng benefits ay kino-consider po natin sa indirect sa other benefits which is part ng factory overhead. Kaya doon sa record natin, ang ilalagay mo sa factory overhead control is the benefits or the employer share of both direct labor and the indirect labor, which is 27,720 plus 5,940. So ang total niyan ay 33,660. Thank you po. Okay? So kaya kung mapapansin nyo, mas malaki pa yung kino-contribute ng employer kaysa kay employee. Kaya nga 'di ba, as much as possible, kapag meron kang employer, nag-work ka, kailangan mo pong bantayan yung iyong mga government deduction. Kasi kapag hindi yan na-credit sa'yo, sayang naman yung tinatrabaho mo sa kumpanya. So pwede nyo silang kasuhan over that. Okay? So any question about the labor? If none, so punta na tayo sa problem number 5. So problem number 5, medyo na-discuss ko naman na to sa video. So hindi na natin to i-discuss ng mas malalim unless otherwise meron kayong question. So sa overtime kasi ang lagi nyo lang tatandaan, di ba? Normal naman sa overtime na mas malaki ang rate ng pag nag-overtime ka compared doon sa rate na basic hours mo. Ang problema natin sa accounting, sa cost accounting, hindi yung buong overtime ay considered yon as factory overhead. Okay? So ang ilalagay nyo lang lagi is premium. Kasi syempre, during the overtime hours, meron naman siyang ginagawang product. So ibig sabihin, directly traceable pa yung overtime hours niya doon sa pag-produce ng product. Ang hindi lang matitrace doon, yung overtime niya, kasi nga hindi naman na yung related, nag-overtime lang siya kasi lumagpas na dun sa kanyang minimum working hours. Pero at the end of the day, the output is the same. Kaya under cost accounting, yung overtime hours, the times niya yan dun sa basic rate, it will still be considered as part of the working process. So ang hindi lang natin isasama sa working process kasi hindi naman siya nakaka-add dun sa value pero additional cost sa company is yung premium rate. Kaya as much as possible, kailangan nyo po mag-create ng 3 rows. Yung unang row, yung basic hours times the basic rate. Second row, yung overtime hours times the basic rate. Then yung overhead rate times the premium rate. So ilagay mo na lahat, lagay mo muna.
So, meron tayo dito, 250 daw yung per hour niya. Sa basic, lagay natin 250. Ang basic hours niya, 40. So, 40 times 250, we have 10,000. Yung overhead rate times the basic rate, meron tayong overhead hours pala. So, 8 hours times 250, we have 2,000. Then, premium rate natin is, premium overhead hours is 8, tapos yung premium rate natin ay 50 kasi nga ang kanyang overhead rate is 300 pesos. Tapos ang basic rate niya is 250. Yung difference lang yon ay lang po yung overhead rate which is 50 pesos kaya 400. So dahil specific job, so wala po tayong problema kasi ibig sabihin rush order yan. So lahat po ibig sabihin kasalanan to ni customer, nagmamadali siya. So dahil nagmamadali siya, lahat ng cost mo regardless kung overtime, hazard pay, lahat 'yon i-consider natin as a specific job. Part 'yon ng work in process inventory. Okay? So ang hindi lang ang magbabago lang kapag yung inyong overtime ay hindi siya considered as rush order or maraming work o maraming job ang affected. So if that's the case, yung rate na yan, which is tong 400 na to, i-consider natin yan as factory overhead control kasi hindi naman siya required mag-overtime pero nag-overtime pa rin siya. So ibig sabihin, hindi natin yung isasama doon sa ating job cost sheet. Ang isasama lang natin yung re-reflect natin sa working process which is yung overtime hours times basic rate tsaka yung basic hours times basic rate. So as you can see, ito lang yung third row. Kapag hindi specific, so ito lang yung ilalagay natin sa factory overhead control. Tapos yung remaining, yung 12,000, ilalagay naman natin sa working process. So yung result nun, which is yung 12,400, i-credit mo lang kasi ayun naman yung totoong kinita niya during the period or during the week. So, question about overtime? None? So, sige. Sir, Sige, Rap. ano po, may tanong po ako, sir. Sige Yung, hindi siya about sa computation, sir, ah. Okay. Yung, ano po, yung OTR po ba, iba po talaga yung rate niya sa basic. Sorry, sir. Okay lang. Sige. Di ba, sir, may basic salary per hour? Yes. Pag nag-OT ka po ba, sir, is mas malaki yung rate niya? Dapat, oo. Meron tayong labor law dyan. Opo, sir. Oo. Kaso, depende po ba sa laki ng business kung... Hindi. Kasi kami, sir, madalas po kami mag-OT sa trabaho. Okay. Then parang yung computation po nung namin, HR, yung HR. So parehas lang ng basic rate. Salary namin. Kasi maliit lang yung basic salary lang po namin. Okay. Pero pag ganyan kasi, Ralph, kailangan yung i-raise. Kasi ang concept kasi ng overtime, bakit siya may premium rate talagang overtime. Ang basic concept niyan kasi ang tao, required lang yan kaya capacity lang ng natin, ng katawan natin na hindi tayo mapagod is yung 8 hours. Sinet yan ng ating labor code. So ibig sabihin, hindi ka nga pwedeng lang pilitin kung kung ayaw mo mag-overtime, pwede mo sabihin ayaw mo kasi required ka lang pumasok sa office or sa yung trabaho ng 8 hours a day. Actually 9 kasi considered yung 1 hour as lunch break. Pero kapag sinabi na gusto mo mag-overtime at pumayag ka naman mag-overtime, dahil lang kapag work ka na ng 8 hours, pagod ka na during yung 8 hours na yon, pag-extend ka lang, so dapat meron kang overhead, meron yung premium rate. Sa labor code nakalagay dyan, dapat ata, if I'm not mistaken, paki-check na lang, so 20% ata ang minimum. So let's say for example, ang per hour mo 100 pesos. So dapat yung overtime rate mo, minimum niyan, dapat 120 per hour ka. Kasi ayun yung sinasabi ng labor code. So kapag hindi yun yung nakalagay sa labor code, pwede mong kasuhan si employer regardless of the number of regardless of the size of the management kasi batas yun nagsasabi nun. Kahit sir nasa kontrata na gano'n?
Hindi pwede kasi batas eh. 'Di ba binag-aralan yun sa business law. So dapat kasi ang kontrata isa ano lang yan 'di ba? Parang sa pinag-aralan nyo sa obligation and contract. So dapat a contract must not be contrary to law, moral, 'di ba? Isa yun sa mga components ng contract. So kapag contrary to law siya, existing law, so the contract is considered void. So hindi nagmamatter yung kontrata kahit pinirma nyo yan kasi nga ano siya, nagbabiolate siya ng specific law which is the labor law. Na-raise po namin yun, sir. Tapos parang explanation nila is maliit lang daw po yung business. Parang 30 employee lang sila. So parang yung computation po, basic salary per hour lang po. Kahit na pwede nyo pa rin yung ano. Pero sa bagay, kung pag ganun, alis ka na lang, hanap ka na lang ng iba. Pero kung gusto mo ilaban, may laban ka. Tapusin ko lang sa yung kontrata ko dito. Oo, kasi kapag may mga ganyan, ano yan eh, tawag dito, pwede silang makasuhan kasi they are not following the law. Paano kapag 16 hours ka nag-work tapos basic rate pa din, sobra naman sila, di ba? Parang ganun naman. Parang ano naman yung pakonsuelo kasi bawal ka na nga mag-overtime. Parang ano lang yun eh, parang suhol. Sige, mag-overtime ka, bigyan ka namin ng additional pay. Ayun yung reason. Dapat, kaya sa labor law, pinapalabas na dapat ang overtime, merong premium rate. Dapat yun, laging may ganun. So, pero ano lang ha, sa bagay, di pa naman, anyway, malay mo, may mga managers na dito. Ang overtime, normally hindi yan applicable sa mga managers, yung mga higher position. Kasi ang bayad sa inyo ay hindi per hour, ang bayad sa inyo ay salary. So, lalo na mga accountants, kapag accountant ka na tapos hindi ka na clerk o hindi ka lang accounting staff, normally wala na yung overtime. Kaya malas-malas din kapag nasa company, medyo kaya most of us walang mga overtime. Para lang yan sa mga maliliit yung sahod, yung overtime. Tapos ang bayad sa inyo ay per hour, hindi per month. Okay? Okay po, sir. Thank you po, sir. Okay. Walang problema. Okay, so may question ba sa number 5? Sige, sa 6 tayo. So ito medyo ano lang naman to. Ang kailangan nyo lang sundin dito ay accrual method, di ba? So lagi nyo lang tatandaan, ang bonus, ang vacation leave, ayan po ay hindi yan automatic na binibigay sa isang empleyado. Kailangan niya i-earn. Let's say for example, pumunta ka sa company ng December 1, tapos may 13th month pay. So wag ka mag-expect na magkakaroon ka ng 13th month pay kasi kaka-start mo pa lang sa company ng December 1. Okay? So ang 13th month pay at saka yung mga bonuses, in-earn yan. So ibig sabihin, kailangan mag-stay ka sa company for a certain period of time before ka maging eligible to pay the bonuses. So on the accounting side, dahil na-earn yan, so kailangan po tayo magkaroon ng accrual accounting. So under accrual of accounting, every time na nag-work sa empleyado, dapat meron po tayo doon na nare-recognize na accrual for bonuses or kaya naman vacation leave. So kaya ito po yung nasa ating example dito. So dito medyo specific yung computation niya kasi siya yung nagpasabi. Pero iba't iba po ang computation niya ng company kung paano nila i-accrue. Sa case kasi natin, sinabi dito, pagtatrabahuhan niya daw yung bonus tsaka yung vacation leave ng 50 weeks, tapos yung last 2 weeks, ayun yung i-enjoy niya yung vacation leave tsaka yung kanyang bonus. So ibig sabihin, yung accrual natin ng bonus tsaka ng vacation leave, i-spread over natin yan over 50 weeks. Tapos yung 2 week, wala na siyang gagawin doon, pero sumasahod pa rin siya. Kasi nga, vacation leave, so paid leaves yan. So na-discuss ko naman yun sa videos natin. So sa case natin, meron tayong 8 factory workers, tapos ang rate niya is 160. Meron tayong 1 supervisor, ang rate niya ay 200. So ang per week ng lahat ng per factory worker ay 6,400, tapos ang rate ng supervisor, we have 8,000 pesos. Dahil 8 yan, so ang per week payroll niyan ay 51,200, ang supervisor ay 8,000. So technically, ang weekly rate natin or weekly cost natin ay 59,200. So babalikan nyo po, ano ba yung benefits na binibigay sa kanila? Vacation leave equivalent to how many weeks? 2 weeks. So dahil 2 weeks yan, so ang vacation leave natin, ang total nun, 118,400. So tatandaan po natin, during the vacation leave, hindi sila nagtatrabaho pero binabayaran sila ng company.
So, yung binabayad natin sila na company, dahil during that time is wala silang na-produce na item, dahil nga nakabakasyon sila. So, lumalabas, imposible na ilagay yan under working process inventory kasi wala naman na-perform na product. So, ang recognition yan ay factory overhead control, di ba? So, sa case natin, dahil 2 weeks, so equivalent daw, so meron tayong 59,200 times 2, so meron, ang applicable sa vacation leave natin ay 118,400. Tapos ang bonus naman natin, equivalent daw ng 4 weeks, so times lang sa 4. So 59,200 times 4, we have 236,800. Eh sinabi daw, kailangan daw yan i-accrue over the period of 50 weeks. So week 1 pa lang, dapat nag-recognize na tayo ng bonus sa ng vacation leave. So dapat daw every week, it's aside from this cost, kailangan nag-recognize na rin tayo ng every week ng 2,368 for vacation leave, then bonus na for 7,336. So kapag na-recognize mo yan, dalawa yung entry mo. Yung isang entry mo para doon sa normal payroll nila, which is itong nasa taas. So sabihin natin na yung factory worker, WIP. Tapos yung supervisor, factory overhead control. So ang ilalagay mo lang dito sa factory, 51,200. Tapos yung sa supervisor, 8,000. Tapos yung payroll, ayan. Ayan. So another entry, ito nasa taas, which is yung pina-require natin. Ito po yung magiging entry mo. So for the first week, ang i-recognize mo pong factory overhead control is yung total ng vacation leave amounting to 7,104. Then magre-record ka ng credit estimated liability for vacation leave 2,368. Then estimated liability for bonus 4,736. So para kapag magbabayad ka naman na, let's say for example, yung last 2 weeks na yan is yung Christmas tsaka yung New Year. Diba during that time wala namang ginagawa sa empleyado kasi nga nakapasyon siya. So instead of recording an expense WIP account dahil nga wala na po produce, magde-debit ka lang ng liability for estimated liability for vacation leave, tapos credit ka ng cash, tapos yung ilalagay mo yung naipon mong account, di ba? So ano ba yung mga naipon mo? So yung naipon mo, ito yan, 118,000. So hindi ka na nagbayad ng hindi ka na nag-record ng WIP kasi nga wala naman na produce na product. Pero ang gagamitin mong liability account, yung naipon mo na estimated liability on EL na which is na-record natin sa factory overhead control. Same case with the bonus. So kapag issue ka ng bonus, so hindi ka na magre-record ng bonus expense, credit cash. Ang i-record mo na lang is debit, estimated liability for bonuses, then credit cash. So ganun na lang i-record mo dyan. So yung amount, yung naipon mo, yung naipon natin dyan, 236. Yan. So ganyan lang po yung pag-entry kapag ang pinag-uusapan natin is yung mga bonuses tsaka vacation. So any question about this one? Okay, so may question dito, okay lang po ba accounts payable and credit instead na estimated? Sir, lahat po. Wait lang ha. Actually, kung ako yung tatanungin, kung totoong buhay to ha, pero dahil school lang naman to, pwede naman gamitin yung accounts payable. Pero sa totoong buhay, hindi pwedeng gamitin yung accounts payable kasi pag sinabi natin accounts payable, related to trade payables, diba? Dapat may kinalaman to sa suppliers. Okay? Kapag strict suppliers yan so ang accounts payable. So dapat gumamit ka ng liability account na hindi related sa supplier. So pwede mong gamitin payroll payable kung ano talaga, wala ka talagang choice. Pero for this specific kung checking lang naman, so pwede na natin i-check basta liability account. Pero kung kayo na yung accountant, dapat properly specified yan. Huwag nyo gamitin yung accounts payable pag hindi siya related sa ating mga supplier. Okay? Sir, lahat po ba yan kasama sa sagot? Kasi po Yes. sa requirement po. Journal entry on number 1. Ito lang po. Ito lang. Yung each week related lang po. Ito lang, yung isa lang. Ay, okay. Thank you, sir. Okay, may question ba tayo dyan sa number 6? Sir, di yung yung malaki pong halaga, yung mga 51,000, ay mga 8,000 ganun po. Ayun po is per week. Yes, per week to. Ito. 'Di ba? 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 '
So per week yan. So meron tayong 50 weeks. So every time na mag-render ng service si empleyado, so ito yung magiging entry. Tuloy-tuloy mo lang to hanggang mabuo mo yung 50 weeks. Tapos during the 51st week, tsaka yung 52nd, so hindi ka na maggagawa nito kasi nga may nabuo ka ng dalawa. Nabuo mo na to, so ito na yung gagamitin mo as debit, tapos credit ka na ng cash. So bali yung expense mo, yes po. Hindi po ba yung yung tatlong nasa taas lang po, yung FOHC, tas yung dalawang estimated lang po yung magiging journal? Sorry. Hindi po ba, sir, yung journal lang po is yung FOCH, tas yung dalawang estimated? Yes. Ito lang yung i-checkan natin. Ito, binigay ko lang for discussion purposes lang. Okay po, sir. Thank you. Okay. Okay, so any more question? Yan. So last na tayo. Ay, last na ba? Hindi pa. Yan. So ito, madali lang naman yung problem 7 kasi meron na tayong discussion nito. So nagkaroon lang ng bagong variable which is yung, nagkaroon lang tayo ng bagong knowledge which is yung fixed and variable. Pero parehas lang naman yan. So madali lang sagutan tong problem 7. Ano ko lang, parang pinitik ko lang. Tatandaan nyo pa yung ating discussion. So meron lang tayong actual yan versus applied. So dahil meron na tayong overhead applied per unit, so hindi na natin kailangang gamitin yung estimated overhead. So irrelevant na po yung information sa ilalim. Panggulo lang yan. So dahil meron ka ng overhead applied per unit, tapos sinabi dun sa taas, the company determines overhead rate based on estimated unit to be produced. So ayan, meron na tayong 15, so okay na tayo. So ito tayong sumuna lang yan sa units produced, which is 10,000, multiply doon sa ating overhead rate, which is 15. So 10,000 times 15, so ang applied natin ay 150 noong 2019. So yung actual, pag-add mo lang yung 50 tsaka 95, so meron tayong over-application na 5,000 kasi ang na-apply natin 150 pero dapat 145 lang. So for 2020, ganun lang din po yung case natin. So ang total natin ay 205 pero yung na-apply natin ay 207 kasi 11,500 times 18, ang magiging result nun ay 207,000 which is higher compared dun sa ating actual. So may over-application din tayo ng 2020. So yung, kung mapapansin nyo dun sa libro, meron pa dong diniscuss na expending variance, tapos volume variance. So hindi ko na muna siya diniscuss ngayon kasi meron tayo dong detailed discussion sa standard costing or yung variance analysis. Okay? So may question ba sa problem number 7? Okay, so pag wala, punta tayo sa problem number 8. So sa problem number 8, ito yung madali lang naman to. Balikan lang natin yung diniscuss natin sa mga prior. Kaya hindi na ako nagawa ng video kasi madali lang naman siya intindihin. So ang kailangan niyo lang tandaan dito kung ano bang reason bakit nagkaroon ng under application or over application. Kung hindi pala anong reason, kung ano yung impact niya doon sa ating operations. Kapag ang impact is material, hindi po pwedeng i-close agad yan dun sa ating cost of goods sold kasi nga material po yung ating variance. So, ang gagawin niyo lang po is scatter yan over dun sa ating work in process, finished goods, cost of goods sold, prorated. So, ibig sabihin lang yan, hindi lahat magpupunta dun sa cost of goods sold. So, ibig sabihin, yung iba magiging part pa din ng asset. Kasi nga, let's say for example, over-applied ka ng factory overhead. So lumalabas pag over-applied ka, sumobra ka ng expense. Hindi pa naman nabibenta yung product na over-applied ka. So kumbaga, napaka-unfair naman na ilagay mo sa cost of goods sold yung over-applied factory overhead mo, yung product na yon ay hindi pa naman siya nabibenta. So dapat, part pa rin siya ng ating asset account. So if that's the case, yung over-application mo, dahil unsold pa yung item na yon, so, kailangan ilalagay natin siya sa ating inventory account. It's either work in process, finished goods, tapos cost of goods sold, prorated. Ang kailangan nyo lang tandaan ng hindi kasama dyan si materials kasi si materials ay walang relationship kay factory overhead. Ang may relationship lang kay factory overhead, si work in process kasi part yan ng manufacturing cost. Tapos si work in process, part ng finished goods. Si finished goods, part ng cost of goods sold. Si materials, wala pong kinalaman yan kay factory overhead dahil kailangan natin si materials nasa ibang dimension yan, di ba?
So, ang kailangan lang tandaan, work in process, finished goods, cost of goods sold, i-prorate nyo lang. So, sa letter A, meron tayo diyang under application na 10,000. So, dahil under applied, so kailangan nating agdagan ng ating expense. So, dahil immaterial, so not material naman, so debit cost of goods sold. Then, sinabi sa problem, na-close na daw yan sa over applied. So, gamitin mo lang yung account na under applied factory overhead, 10,000. For letter B, the amount is material. So, ganun din, i-close mo yung under applied factory overhead. Pero in this case, it has to be distributed prorated. So, cost of goods sold, lagyan mo yung mga total nila. So, kuhain mo lang 12, 7, 6, 800, 151, 200. Multiply mo sa 10,000. So, yung mapupunta kay cost of goods sold ay 6,300. Kay WIP naman, 500. Kay FG, 3,200. So, ang total natin ay 10,000 pesos. So, sa letter C, over-applied tayo. Yan, 20,000. So, dahil over-applied, so ito ay babawasan lang natin sa cost of goods sold. Kasi sumobra ka nga ng expense. Sa letter D, same procedure lang ng letter D. Pero, baliktad yung entry kasi nga over-applied ka. So, kailangan nating bawasan si cost of goods sold, kailangan nating bawasan si WIP, kailangan nating bawasan si finished goods inventory. Yan. So, may question ba tayo sa last part? Ready na ba kayo sa sa midterm natin next week? Hindi po. Ha? Wala, kailangan natin mag-midterm. So anyway, hindi na kasi talaga natin matatapos yung cost accounting. Sadly, hindi na talaga kakayanin. Pero anyway, may YouTube naman. So ganun din yung sa intermediate accounting ko. Magkakaroon kasi ako ng big project dyan. So, hingi ako ng tulong kay Sir Noel. So, magkakaroon ako ng parang, tawag dito? Tutorial ba tawag doon? Yung buong intermediate accounting dyan, buong course. Pero, ang magiging participants lang is kayo lang. So, limited lang sa atin. So, private yung, para at least mahabol natin yung mga topics na hindi natin na-discuss ng cost, saka isasama ko na din yung intermediate accounting. So, for now, ang feeling ko ang maaabutin lang natin is yung susunod na topic, saka yung spoilage kasi importante yon. Then, yung mga susunod na topic, iaano ko na lang po yan. Next year na lang, pero in the form of videos and bahala na kayo kung paano nyo gagamitin. May mga exercises dito, pero hindi na po yun required. Kasi mamaya magkaroon ng qualifying kasama, hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi tinuro ni Sir, di ba? Kasi kahit tinuro, hindi tinuro, lumalabas pa rin yung sa qualifying basta nasa syllabus. Sir, excuse me po. Yes po. Yung about po sa quiz po ba, bibigyan niyo po ba yung sagot? Yes, bibigay natin yun. Tapos ano po coverage ng midterms? Ang midterm natin is yung simula umpisa. Hanggang dito lang, hanggang manufacturing lang. Kailangan nyo ba ng sagot doon sa quiz? Hindi nyo naman, not necessarily yung papers nyo. Kasi meron naman na kayong papel, di ba? Sige, bigay ko na lang muna yung answer key kasi hindi ko pa nabibigyan ng oras para checkan isa-isa. So, bigay ko na lang muna yung answer key para meron kayong reviewer. Okay? Thank you po, sir. So, kapag wala na po tayong question, I think that's all. Napahaba yung discussion. So, see you next week for your midterm. So, bantay-bantay na lang kung paano natin siya i-conduct. Pero same procedure lang as before. Okay? So, pag wala na pong question, then bye-bye na po. See you next week. Thank you po. Okay, bye-bye. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you, sir. Bye.